Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Natin ipagpatuloy itong ating issue na ito. Recently ay talagang si Bangag ay nagsinungaling na naman. Imagine ang drama niya last year na kung saan hindi daw siya sang-ayon sa impeachment na sinusulong ng mga kasabwat niya din dyan sa Kongreso na mga makakaliwang grupo at ang mga hindot ang mga jutang ginimes na kasabwat niya, hindi daw siya sang-ayon dito sa impeachment laban kay Inday Sara. Pero ngayon, kaya nga ang INC ay nagkaroon ng ganong klaseng peaceful rally na inatinan ng milyon-milyon o millions, more than a million, all over the Philippines. Kaya naman ang bangag ninyong presidente ay na-windang. Nagbago na siya ngayon ng statement. Alright. Ang sinasabi niya dito, ito daw ang ginawa ng INC. Tignan muna natin ang statement. Here we go. Ang statement, dahil sumagot siya dito sa statement ni Enrile nga, di ba? Yung statement kasi ni Enrile, ito. Ang sabi ni Enrile dyan, there is a bigger question. Can the INC, with all its members, amend the Constitution or suspend or any of its provisions? Diba? Yun ba yung rally na yun ay pwedeng gawin ng INC na mag-amend o mag-amyenda, diba? O magbago o mag-suspend ng konstitusyon. Sabi ni Enrile, are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. As a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? Ano ba yung consequence ng INC move anyway? Nagwala ba ang INC? Naging violente ba sila? Sila lamang nga actually, sabi ko nga, kung ako lang ang masusunod, dapat diretso ng Malacanang yan at hinila na yung pitoy ni Bangag na kasi liit ng... Anyway, mga palangga, then nagsagot dyan, nag-epal dyan ngayon si Bangag Jr. Ang sabi ni Bangag Jr. dyan, mga kababayan, referring to Enrile's statement, si Enrile daw is one of our best legal thinkers in the country. Oo, magaling naman talaga yan. Illegal thinkers, not legal thinkers. Imagine mo, sabi ko nga, ano ba ang nai-contribute ni Enrile kung hindi pagtatraidor sa bayan natin? Traidor. Okay, sabi ni Bangag, tama daw si Enrile, there is a consequence. There will be a precedent. It will be very problematic. So yung ginawa daw kayo mga INC members, lahat po kayo
ay ang inyong naging hakbang para sa peaceful rally ay magkakaroon ng president at magiging problematic daw ang ating bayan. O, ang sabi ni Bangag, the House doesn't have a choice and the Senate doesn't have a choice once the impeachment complaints are filed. So dito nagsusuntukan na naman ang sinasabi ni Bangag na hindi siya sang-ayon sa pagtanggal o pag-impeach kay Bangag. The reason why nagkaroon ng ganoong peaceful rally, ang sabi nga, ang statement nga ng INC dyan ay sila ay tumugon sa panawagan ng gobyernong Bangag na hindi tama na ibuhos ang pera, atensyon ng taxpayers' money sa nag-iisang vice president para punteryahin sa halip ay tumutok sa mga isyong panglipunan na kinahaharap ng ating mamamayang Pilipino sa mataas na bilihin, services, water, kuryente, krimen, at kung ano-ano pang mga isyong panglipunan and corruption. Then sabi dito ni Bangag, in fact, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador. Okay? Wala na raw senador dahil nangangampanya na sila. Yun ang sabi ni Bangag. Alam mo, dito ay makikita mo na natatakot sila. Umiikot ang tumbong ni Bangag. Teka lang at medyo umiikot ang tumbong ni Bangag at ni Enrile dito sa yung mga Bangag na yan, dito sa 1 million march or 1 million rally, peaceful rally na naganap nga dyan sa Quirino Grandstand na hindi nga satisfied yung taong bayan kasi akala ng taong bayan ay diretso na sila sa Malacanang at sasabayan na ng mga bruskong-brusko para patuloy o tuluyan na silang mawala sa mundo ng pagnanakaw. Kaya naman, yung sinasabi ni Bangag na problematic president, actually, si Bangag at ang gobyerno niyang mga kawatan ang nagbibigay ng problematic president sa inyo, sa taong bayan, sa mamamayang Pilipino, dahil sa kanyang pagngiwi, sa kanyang pagiging addictus benedictus, sa kanyang mga polisiyang pangmangmang o pang-adik lamang. So yun ang totoong problematic president. Lahat ng ginawa ni Bangag, ang korupsyon, ang pangidnap nila sa anak ni Distress Mother, kasabwat si Teddy Boy, si Lisa Tanas, isap kung sino-sino pang kinasabwat nila, DOJ, DFA. So yun ang totoong problematic president na nagbibigay ng problema sa ating bansa. Imagine mo, no less than the president and the first lady ay sangkot sa kidnapping, sa smuggling at kung ano-ano pang kadyotahan. Yan ang totoong problematic president, Bangag. Bangag na bangag ka dahil wala ng pag-asang ang taong bayan na sumunod kayo sa batas dahil hawak ninyo ang batas. Wala ng batas sa Pilipinas, wala na kayong kinatatakutan. Kaya nga dapat nga mag-speak up na ang taong bayan at ang mga polis at ang mga sundalo ay dapat ay panagutin sila dahil ngayon kayo mga palangga, dahil hindi kayo kumikilos para kampihan ninyo ang taong bayan at labanan ninyo ang korupsyon ng gobyerno ni Bangag. Yan ang totoong problematic president since day one na umupo si Bangag dahil kitang-kita nyo naman na transparent ang kanilang pagnanakaw. Kitang-kita nyo naman mga brusko na dapat accountable itong mga hinayupak na ito sa paglalansi sa taong bayan. Sila ang tunay na nagbibigay ng problema, hindi yung INC. Nang gulo ba ang INC? Ang tunay na binabanggit ni Bangag na problematic president ay yung ginagawa niyang hindi niya alam, sabi nga ni Inday Sara, ay hindi niya alam kung papaano maging presidente kasi wala siyang leadership. Kasi ang favorite thing to do niya ay suminghot-singhot lang ng pulburon. Wala siyang utak
Dahil nasunog na ng pulburon. Pirma-pirma lang, basa-basa lang, ngiwi-ngiwi lang. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya yung mga sinasabi nila dito sa INC rally na problematic president, mga sinasabi ni Bangag, natatakot sila dahil nakita nila yung dami ng tao. Sabi ko nga sa inyo kagabi, yung nakikita ko, yung opinion ko sa nangyari sa peaceful rally, ito ay statement na kayong mga bangag, ayusin nyo yung pamamahala ninyo. Itigil nyo yung pagnanakaw, inigil nyo yung panggigipit, o lahat ng kadyatahan ninyo, or else, mas marami pang magsasalita sa kalsada. Di ba? Yun yung nakikita natin kasi wala ng tiwala ang mamamayang Pilipino sa inyong mga bangag. Yan ang tunay na problematic, hindi president, ikaw ay problematic president. Di ba? Hindi president problematic president dahil punong-puno ng problema ang ibinigay mo sa taong bayan. Ngayon, mga palangga, ano ang breaking news natin? Okay? Another problematic. Alright? Okay. Hindi kayo gumagalaw dyan. Okay. Here we go. Habang tayo ay problematic, kayo dyan, wala kayo masaing, wala kayo pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, pang tuition fee ng anak nyo, pang ospital, lahat ito'y nararamdaman ninyo. Ang inyong mga cabinet secretaries, mga palangga, the other day pala, ay lumilipad na papuntang Thailand. Sa Koh Samui. I don't know kung tama yung pagkipigas ko. Sino ang taga-Thailand dito? Okay, bibigyan ko kayo ng homework, ha? Bibigyan ko kayo ng assignment. Okay, Miss Cathy Binag, you're here. Bibigyan ka ng assignment palangga. Okay? Habang kayo ngayon ay namumroblema sa buhay ninyo, ang mga cabinet secretaries ay pupunta sa Koh Samui, KOHSAMUI, kung para siyang counterpart ng Maldives, di ba? You know Maldives. Ano? Tama? Koh Samui? Oh, whatever. I'm not Thai naman. Koh Samui. Okay. Alright? Koh Samui. Okay. Koh Samui basa ko. Anyway, hayaan mo na. O, Koh Samui, di Koh Samui. Anyway, so ngayon, the other day, tama yan. Ito. Yan yung spelling. O, yan. Ayan. Koh Samui. Okay? So, Samui. Sabi ni Marides. Okay, here we go palangga. Habang kayo, dahil weekend ngayon, habang kayo ay naghihirap, ang mga cabinet secretaries, gamit ang pera ninyo, ay pupunta, o iba, nauna na sila, dahil a-attend sa kasal ni Altenco. Multi-million ang kasal sa Thailand, Bangkok, Thailand. Yes, sabi ni Cathy B, nandito pala si Palangga. Okay, yaan. O, alam mo ba yung Palangga? Baka naman pwede kang maghanap ka ng invitation ng mga kakachikan bumbo mo dyan. Ang question ko, di ba, sino si Altenco? Siya lang naman ang PAGCOR chief. Siya lang naman, at ayon nga yan sa ating mga puting ahas in the past, ay kumukolekta si Lisa Tanas sa PAGCOR ng 100, noon pa yun itong balita ko sa inyo, pag-upo pa lang nila, 150 million a week si Lisa Tanas sa PAGCOR. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano na ang kolekta ni Lisa Tanas. Kagabi, pinag-usapan natin na gusto nilang i-privatize ang casino kasi si Lisa Tanas ay kukubra din. At sino ang nasa PAGCOR? Si Altenco. Now, ngayon ikakasal ang anak ni Altenco diyan sa Bangkok na yan, sa Koh Samui na yan. Sabi ni island daw yan. Yun na nga, island yan. So ngayon, ito yung duty ninyo para sa taong bayan. Lahat ng nasa Thailand, total weekend naman, pumunta kayo doon. Mag-picture kayo, videoan ninyo, isend nyo sa akin. Andyan naman yung ating email, Maharlika Network, o i-post ninyo. Dahil hindi lang po cabinet secretaries ang pupunta dito, pati mga kongresista at mga senador na invited dito sa kasal ng anak ni Altenco. Question. Hindi ba ang kasal ay milestone yan ng buhay mo? Napagod na ako sa kapupudpod. Hinanap ko ang Facebook ng anak niya. Diba? Hinanap ko din si Altenco. Wala akong makita na early announcement. Ang kasal ipinagmamalaki yan.
Yes, mag-plane po kayo going to Koh Samui, sabi ni You and Die in Thailand. O yan. So, di ba, ang kasal yan ay pinangangalandakan yan. Lalo na kung opisyal ka ng gobyerno. Di ba? You're very proud. Lalo na kung pinaghirapan mo yung perang pinanggastos mo sa kasal. Unless na lang kung ang paggagastos sa kasal ay ninakaw sa kaban ng bayan. Di ba? So, yun ang titignan ninyo. Kung ang kasal ay pinaghirapan mula 5 duling hanggang sa kaduluduluhan, dapat yan very proud ka. Pero kung ang kasal, ang pinanggastos ay pera ng taong bayan, ay itatago talaga yan ng ikinakasal. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, papayag ba kayong nagugutom kayo dyan ngayon? Wala kayong pambayad sa kuryente. Hirap na hirap kayo, nagkakapatayan, may bago ako nakita, estudyante, hinablot na naman yung ng riding in tandem, yung kanyang telepono, 'di ba? Ng mga bata pa rin daw yung mga teenager pa rin yung nanghablot, nagbabalikan na yung krimen. Samantalang ang mga cabinet secretaries ninyo nagtatago sa inyo. Ang mga kongresista, ang mga senador, itinatago, takot na sila mag-post. Kasi nga naman, ang gagastusin nila ay pera ninyo. Imagine nyo, very expensive yan, according to our source, napaka-expensive ng lugar na yan. Maldives. At lahat halos na mga hotel doon sa island na yon, nakabook na sila. Kaya panawagan, dyan sa ating mga kababayan, dyan sa lugar na yan, ay mag-snapchat kayo. Picturean nyo, videoan nyo, at isend nyo sa amin or i-post niyo ng bonggang-bongga. Alright? Sabi ni Rio Brown, isang draw lang yan sa loto. Solid solved na ang gastusin. Okay? Okay. Now what, mga palangga? Papayag na lang ba kayo? Ang napag-alaman natin, 5 days sila nandoon. Alright? Shout out sa mga Filipino singers dyan sa Koh Samui. Samui, paki-take ng video picture, sabi ni Eds Villamor. Sa airport pa lang, videohan nyo na, picturean nyo na. Kung kayo ay concerned, di ba, kayo ay dapat ay magiging citizen, ano tawag sa inyo? Mga volunteer kayo, di ba? O kayo ay mga social media volunteers. Di ba? Kasi hindi naman yan iulat ng mga mainstream media. At sabi ko nga, halos lahat daw po doon na mga hotels, na mga 5-star, o kung may 7-star hotel doon, ay nakabook ang mga politiko. Saan sila kumuha ng pera, mga buwaka ng Genemes na ito? Di ba? Pera nyo yun. Doon sila, nagdadala sila. Kaya tignan ninyo, imbes na magpakasal sa Pilipinas, ang daming island sa Pilipinas, ang gaganda. Maari, iniiwasan nila yung scrutiny ng mamamayang Pilipino kasi nga naman mapipicturan sila dahil walang nakakalusot eh. Nung Duran-Duran, di ba? Nakalusot ng may nakuhang picture, may naisend kay SAS. So maari yun ang kinatatakot nila. Kung pera mo to, bakit kailangan mo isekreto? Kasi kung pera mo yan, nakita mo yan, mga proud, yung mga kinakasal, di ba? Proud sila ahead of time, ina-announce na para may day 1, day 2, day 3, may mga ganun-ganun. Pero ito, bakit ito tinatago? Bakit itinatago ni Bangag? At saka si Bangag, si Tambaluso, si Lisa, pupunta din doon. Recently, chinek ko ang presidential communication, nag-speech pa si Bangag, di ba? Nagkaroon pa siya ng mga parang press-on. Mamaya, I think Friday dyan, mamayang gabi, or baka ang kasal yata is Saturday. I'm not sure kung Saturday or Sunday, Kasi nagpapahanap pa ako ng invitation. Okay, shout out naman dyan sa mga politikong naimbita na may pagmamahal sa bayan. Baka pwede kayo mag-send ng invitation. Ito lagi yung sinasabi natin, mga palangga. Kawawa kayo. Sabi ni Palangga Cathy Binag, ordinary rooms sa mga hotels na yan na may discount is 25,000 up. Have you been there, Cathy Palangga? Ako nakarating ako sa Thailand pero hindi ko alam na may mga ganyan palang hindi naman 2 days lang naman ako doon. Hindi ako masyadong nakapag-explore, I believe. So anyway, 25,000 pesos per day. That's only $400. Nung pumunta kami ng Paris, gumastos kami $700 per day. Pero hindi yun pera ng bayan.
At hindi ako mahiyang sasabihin sa inyo kasi hindi nyo pera yun, hindi yun pera ng bayan. Pero ito, that's 25, that's only $400 nga lang, di ba? Wala, no? Pero anyway, pinakamababa yun, sabi ni Cathy. Anong ikakahiya mong gumastos ka ng 1,000, 2,000 kung iyon ay pinaghirapan mo, kung hindi mo ninakaw? Di ba? Pwede ka mag-show off, mag-emote-emote, mag-reels ka, kasi pera mo yun. Pero kung ninakaw sa kaban ng bayan, katulad ng mga cabinet secretaries, mga kababayan, bakit ito sekreto? Dapat proud sila kung ito ay pera nila. Imagine mo, nung bago magpasko, may panawagan pa si Bangag na dapat daw hindi yung mga government institutions ay hindi dapat nagpapabongga o fabulous na mga party kasi nga, galing sa baha, galing sa kalamidad, mahirap ang Pilipinas. Pero yun ay bullshit lahat. Kadyutahan lahat ng presidente niyong Bangag. Mamayang gabi, okay, abangan ninyo, dahil confirmed ito, A1 information ito. Mamayang gabi, baka lilipad na yan sa Thailand. Dahil nandoon na ang mga cabinet secretaries na una na nag-i-enjoy na sila doon. Pera nyo to. Pera nyo to lahat palangga. Isinisikreto sa inyo. Pera ng bayan to. Ulit-ulitin ko sa inyo, kung pera nila to, bakit sikreto? Katulad ng ginawa sa Duran-Duran. Isinikreto nila. Lahat. Wala na ba talaga kayong malasakit, mga bruskong mga pulis at mga sundalo? Alam ko, galit na kayo sa mga Bangag. Alis na lang kung Bangag kayo. Ayaw nyo ba talagang umayon sa katotohanan? Ayaw nyo ba talagang kumampi sa taong bayan na sumumpa kayo? Nangako kayo sa flag at sa Diyos na gagawin nyo ang inyong tungkulin para sa Diyos at bayan. Pero nakita nyo na wag na kayo magmangmangan, mga giatay kayo. Diba? Sabi ni Joan Pantoja, party sila dito, party sila doon. Exactly, mga kababayan. Ano pa ba? By the way, di ba? Ano ba yung isang title natin? Yung naiulat ko sa inyo. Yung backdoor ni Lisa Tanas kay President Trump. Okay? Mukhang hindi napagbigyan si Itad. Okay? Si Lisa Tanas. But anyway, balik muna tayo dito sa Thailand na ito. Okay? Nakikita nyo ba, mga palangga? Sabi ni Philippine Shield kasi mga nasa Comelec, incompetent pala yan. Sila sa 166 million. Ayan, mamaya pag-uusapan namin ni Atty. Glenn Chong yan. Babalik kami mamaya, mga palangga. So anyway, araw-araw tayong may expose halos dito. Ibinibigay ko sa inyo kung ano nangyayari. Yun nga, yung pagbabackdoor ni Lisa Tanas, pumunta ng Amerika. Sabi ko sa inyo kayo dyan, pag nakita nyo si Lisa Tanas, kayo sa airport, lahat yung mga hayop na yan, okay? Oh, by the way, kumusta naman? Yung anak ni Lisa Tanas, si Simon. 4 days, 5 days ago, kasama mo si Lumagi at saka sila Michael. Saan kayo pumunta? Nasa lounge kayo. May nagchika boom sa akin. Ang anak ni Lisa Tanas, yung BIR chief. Hindi, yung asawa pala, si Carmela. Okay. Anong ginawa ninyo? Ano na naman ang hinakot ninyo? Kasama pa si Michael Ma. Kailan yun? Nung January, I think, 12 dyan sa Pilipinas. January 12 sa Pilipinas. Ganito po kayo paglaruan ng gobyerno ni Lisa Tanas at ni Bangag. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, yung ginawa niyang backdoor ay para umarte-arte, magdrama-drama, para imbitahin si Bangag Jr. sa inauguration ni President Trump. Ngayon, anong ibig sabihin nito, mga palangga? Siyempre, ito ay kanilang, what do you call it? Ito ay optics ni Lisa Tanas. Di ba? Desperado na kasi ito, mga palangga Napaka-desperado na ni Bangag. Siyempre nga naman, kung mapagbigyan, no, sasabihin niya, okay, tamo, si Bangag, ang asawa kong Bangag, ay inimbitahan. At hindi ito maganda. Ayaw ni Trump yan. Magkakaroon ito ng epekto sa ating diplomatic relation. Di ba? Kasi bakit itong mukhang palakang nasubsub yung palakang si Lisa Tanas.
'Di ba? Yung butod na kagiron. Okay? Ang butod na kagiron, ito ba siguro sabi ng mga tao ni Trump, ito ba yung asawa ng addictus? Mukhang natuyot na ng alak at addict talaga, no? Si Lisa Tanas, sino 'yan? Mukhang ayun nga, mukhang may galis or kagiron. 'Di ba? Anong ginagawa nito dito? Desperado na ba ito? Kasi ang purpose niyan para makakakita sa buong pang-international, oh wow, si Bangag Jr. ay naimbitahan. Yun ay gusto lang niyang ma-recognize ang kanyang asawang Bangag. Pero it's too late dahil nakarating na kay Trump ang Addictus Benedictus niyang video. 'Di ba? Yan ang akala mo, Lisa Tanas, ay magugoyo mo si Lolo Trump. Okay? Tignan natin kung ano ang magiging the moment na umupo siya, kasi sa January 20 is inauguration na, no? So tignan natin kung ano magiging impact yan, mga palangga. Kasi gusto palabasin ni Lisa na malakas sila kay Trump. 'Di ba? Malakas sila. Kasi nga naman, uutuin na naman, hindi uutuin, makikipagtutaan na naman itong si Bangag at saka si Lisa Tanas para ma-maintain ang kanilang kawalang hiyaan. Yan, mga palangga. Kasi parang isi-stage lang ni Lisa yun eh. Para kunwari, it's either pag naimbitahan or magkapag-picture sila ni Trump together, di ba? Yun ay palabas lamang. Sarsuela Acting 101. But again, meron itong, ano tawag dyan? Meron itong impact sa ating mga mamamayang Pilipino. Siyempre, kung ganyan ang First Lady mong Bangag at tuyot na tuyot, makita ni Trump, iyon ay magre-represent sa ating lahat, sa inyo lahat dyan, na mamamayang Pilipino, na bakit ganito ang presidente ng Pilipinas, parang tigi. Alam mo yon, kuritot, na, alam mo yung kuritot na ampalaya na kuritot? Yung kuritot is kulubot. 'Di ba? Alam mo yung ampalayang hindi lumaki? Yun si Lisa Tanas. Yun siya. Siguro sabi ni Trump, bakit ganito ang First Lady ng Pilipinas? Parang tuyot na ampalaya na hindi hindi nadiligan or hindi na abunuhan. 'Di ba? O hindi nagkaroon ng fertilizer. Kulang sa nutrisyon kasi nga laklak ng jalak at tira ng polboron. Tignan mo, hindi nga makasukasuhan si Kati Binag, andyan lang yan sa Pilipinas, ano? Kasi takot si Lisa Tanas, baka bumulagta sa kanya ang ebidensyang siya ay Addictus Benedictus. Ito, ang akala ni Lisa Tanas ay mamanipula niya si Donald Trump, si President Trump. Akala niya kaya niya lahat yung mga photo of eklabus niya na ginagawa niyang pagtapyas ng kanyang butod dyan sa kanyang mga picture. Akala niya lahat kaya niyang utusan o tapyasin mo yung katawan mo para maging kasing payat pa ako kay puso. Diba recently may mga, mayroon naman silang meeting na parang stick na lang si Lisa Tanas. Pero ang totoo, ang butod niya ay abot hanggang langit. Alright? So ngayon, ito ang ginagawa niya. Yung mga backdoor ni Lisa, mga palangga, hindi ito maganda para sa ating bayan. Dahil ito ay galawang pang-mafia. Di ba? Siyempre, pag mga diplomatic, what you call it? Yung mga ganong klaseng communication o pag-uusap, meron tayong sinusunod na diplomatic etiquette. Di ba? May decorum, ika nga. Merong sinusunod yan. Hindi pwedeng magtatago si Lisa Tanas na mukhang nakuretot, tapos mag-acting doon, maglandi-landi siya ng kung sino man. Dahil sinabi naman ni Marcos Jr. niyan na si Lisa Tanas ginagamit yung kanyang kapangitan sa kalandian para pumayag ang tao sa kanyang kagustuhan. Not with Lolo Trump. That's not gonna happen. Kasi alam na ni Lolo Trump na addict si Bangag Jr. Alam na ni Lolo Trump na si Lisa Marcos ay Addictus Benedictus at kidnapper. Nakarating na yan, talagang kidnapper. 'Di ba? So dito mo makikita kung ano ang agenda ni Lisa Tanas. Ang agenda ni Lisa Tanas at ni Bangag, again, mag-picture-picture, 'di ba? Pang-aabuso sa kapangyarihan ng what? Okay? Kapangyarihan ng presidente na hindi naman siya presidente dahil siya ay isa lamang kuritot pero ginagawa ang pang-aabuso, pangingidnap, pangsismagel, pagnanakaw, pananalo sa loto at kung ano-ano pang mga kadyotahan. I think, nakikita ako dito, ngayon minarkahan na si Lisa Tanas. Di ba pumunta si